naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito, dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Bilang panimula, nais ko po muna sanang paalalahanan yung ating mga nasa simbahan, mga nasa labas. Atin pong bakantihin yung mga red, yung mga emergency lanes na tinatawag natin ngayon o yung lay ministers lanes. May mga kulay pula pong guhit yan sa inyong sahig. Kung maaari po, pumasok kayo dun sa loob ng mga pulang boxes. Ito pong mga emergency lanes na ito ay naglalayon na bigyang daan po yung mga, sabihin na nating mga sinusumpong, nahihilo, hindi makahinga, para agaran natin silang madadala for quick response po sa ating mga medical responders po. Maraming salamat po. Ayan, Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Ayan. Ngayon po ay kapistahan ng banal na sanggol. At ito po ang ating ebanghelyo ay nagsimula sa isang tanong ng alagad. Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos? Ano ang unang sagot ng ating Panginoon? Sino ang pinakadakila? Okay. Kinuha niya ang isang bata, inilagay sa kanilang gitna, at ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Malibang magbago kayo tulad ng mga batang ito, hindi kayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ano po yung sinabi ng Panginoon? Pakiulit. Malibang magbago. Magbago. Alam niyo po, nung nakaraang Disyembre, meron pong nagbigay sa akin ng 100 na tickets, no? Para sa mga bata, para libreng makapaglaro doon sa isang mall dito sa Isetan, ano? Ito po yung mga laruan, mga PlayStation, yung mga maraming slide, mga balls, swing, yung maganda. May bayad yun eh. Medyo mahal nga lang. Ano po? Nagbigay sa akin 100 ticket. Aba, di ang ginawa ko, isang araw, umikot ako dito. Namigay ako sa mga bata. Tuwan-tuwa naman yung iba. Takbuhan, ano? Kasi libre. Aba,
Pangkaraniwan, cannot afford, medyo mahal. Meron dalawang pangyayari na hindi ko malilimutan. Yung isa, nilapitan ko yung mga bata, inalok ko, tuwang-tuwa yung mga bata, tuwang-tuwa. Kasi makapaglalaro sila doon, hindi pa raw sila nakakapunta doon dahil may bayad nga. Kaso nga lang, paglingon, noong magulang o kung sino man yon, nakatatanda, hindi! Gumanon sa akin. Nagulat ako, naku, hindi pala. No? Alam nyo, maiintindihan niyo yung mga magulang na ganoon, ano? Siyempre, tamang hinala yan. Sino ka ba? Hindi naman ako kakilala, no? Sino ka ba? Kinakausap mo yung anak ko. No? Yung isang case din, ganoon. Lapit ako, tuwan-tuwa yung mga bata. Nung pagtingin ng magulang, inilayo agad yung anak niya. Bay, akalang i-kidnapping ko. No? Amibigay lang naman ako. Ay, no, yung buhay ay talagang masyado ng komplikado, no? Masyado ng marami tayong kargada o kargadong mga baggages. No? Ang hirap magtiwala, no? Ang hirap, may suspecha ka dito, doon. Yeah. Ang hirap ng we have gone so far. Mula pa nung unang panahon na sinasabi sa atin ng ating mga lolo't lola, ng mga panahon yon, hindi mo na kailangang ikandado ang bahay mo. Dahil walang manloloob. Yung mga kapitbahay mo, titingin. Babantayan ang bahay mo. Ngayon, hindi eh. Bago ka umalis ng bahay, ilalak mo yung doorknob, lalagyan mo ng deadlock, lalagyan mo ng kadena, may alarm pa yon. Pagkatapos mo ng ilak ang pintuan mo na ganoon, titingin-tingin ka pa. At kinakabahan ka pa, baka pasukin ka sa bahay, no? Marami, we have gone so far, life has become too complicated. Maybe because marami na tayong nangyaring karanasan na hindi naging maganda. Hindi naging maganda. At itong okasyon po natin ngayon ng kapistahan ng Banal na Sanggol ay nagpapaalala po sa atin ng katangian ng isang bata. At ano yung sinasabi doon sa Ebanghelyo unang-una? Ang katangian ng isang bata o kabataan ay ang kakayahang magbago. Pakiulit nga po, magbago. Conversion. Pagbabagong puso. Yan ang isang katangian ng bata. Very teachable. Pwede mong turuan. Habang bata pa, ano sabi natin? Habang bata pa, turuan mo ng gumalang. Habang bata pa, turuan mo ng maging masinop. Habang bata pa, turuan mong tumulong sa bahay. Habang bata pa, turuan mong gumalang. Kasi habang lumatanda tayo, tumataas na yung pride natin, may mga inaalagaan na tayong image, di ba? Ayaw natin na maano yung reputasyon natin, may pangalan na tayo. Kaya minsan nga, pag tumatanda ka na, minsan ang hirap mag-sorry. No? Ayaw mag-sorry. Kahit obvious na siya ang may kasalanan, ayaw mag-sorry kasi pride, ego. Siya ang lumapit, ba't ako ang lalapit? Sino ba siya? Hindi ba niya ako kilala? Ganyan, di ba? Pero ang bata, hindi po. Ang isang bata, kayang magbago. Ito ay handang magbago. Ang kakayahang pagbabago. Yan ang isang una nating marahil na dapat po nating alalahanin at balik-balikan. Balik-balikan po natin where we all started. Kung saan tayo nagsimula. Mga musmos na nakikinig, handang magbago, bukas ang kalooban. Yan ang kailangan. Habang sinasariwa natin ang kapistahan ng Banal na Sanggol na Panginoon, atin pong suriin ang ating sarili. Handa pa ba akong magbago? Kaya ko pa bang magbago? Kaya ko pa bang makinig ng mga payo? Ako ba ay sumasama ng loob kapag ako ay pinapaalalahanan? Kapag nasasaring yung aking pangalan? Ako ba ay nagagalit na lamang ng ganun-ganon? Can I still be a better person? Kaya ko pa bang maging mas mabuting tao, mas mabuti kaysa kung sino ako ngayon? Alam po ninyo, ang gawaing pagbabago, yan po ay a lifelong na gawain.
buong buhay hanggang huling hininga po natin, tayo ay inaasahan ng Diyos na maging bukas sa pagbabago. To become a better person. To become a more courteous, respectful person. Na mas maging magalang tayo, mabago yung ating pananaw sa ating sarili, mabago yung ating paniniwala na tayo'y talunan, hindi natin kaya, mahina tayo, na kaya nating magbago ng kaisipan na tayo pala ay may kakayahan, may karunungan, may mga maraming pagkakataon to become better persons. Pagbabago. Na kaya po nating iwaksi yung ating galit, kaya nating isang tabi yung ating sama ng loob, kaya nating makipagkasundo, kaya nating magpakumbaba, kaya nating makipag-usap, kaya nating makipagpaunawaan. Kaya natin dahil kaya nating magbago. Yaan ang paalala sa atin ng banal na sanggol na si Jesus. Sana po, wag naman tayong masyadong tumanda. Wag po nating masyadong hamakin ang ating sarili na wala na tayong kakayahan. Hindi po. There is more room to improve in our lives. Marami pa tayong pwedeng maging mas mabuti at mas ikasisiya pa natin ang pagbabagong ito. Pangalawa at huli po natin na gusto pong bigyan ng pansin, yung pangalawang sinabi ng Panginoon. Ano ang sabi niya doon? Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Tanong, mahirap bang tanggapin ang isang baby? Sa katunayan, kung may sanggol dyan o may bata at cute na cute yan, lalapitan mo pa yan. Cute-cute ang batang ito, di ba? Kapag yung kapitbahay nyo, nilabas yung kanyang baby. Uy, yung pakalong-pakalo nga, ako nga. Gustong-gusto natin, di po ba? Ang saya-saya. May mga batang mga cute na ganyan, makikipaglaro ka, maghahanda ka ng regalo, bibigyan mo ng regalo, tuwang-tuwa ka sa mga hagik-gik nila, yung mga tawanan ng mga bata. Minsan nga yung mga bata nagpapasaya sa bahay natin eh. Kapag yung mga apo natin, kinuha na ng mga anak natin, ano nararamdaman mga ni lolo't lola? Ang lungkot-lungkot naman sa bahay. Dalhin niyo uli dito ang apo ko. Di ba? Sa makatwid, madaling tanggapin ng mga bata. Madaling tanggapin yan. Pero bakit sinabi ng Panginoon kung ang sabi ng Panginoon, ang sino mang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay tumatanggap sa akin? Bakit tila parang may hamon na tanggapin ang mga bata? Ano kaya ang tinutukoy ng Panginoong Hesus dito sa Ebanghelyo ng mga bata? Kung titingnan po natin ng banal na kasulatan, ang tinutukoy ng mga bata ay hindi lang yung mga musmos, literal na mga bata. Ang sinisimbolo po o ang sinisimbolo ng mga bata sa banal na kasulatan ay yung mga taong mahihina, walang boses, pinagtatawanan, hinahamak, walang kakayahan. Ito yung mga tao na naaapi. Ito yung mga tao na sumusuko sa buhay. Ito yung mga tao na nagkasala sa lipunan. Ito po yung mga bata na tinutukoy ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo. Na sino mang tumanggap sa kanila ay tumatanggap din sa akin. Ito po ay isang malaking hamon, lalo na sa panahon ngayon sa lipunan natin. Bakit? Kasi ngayon, ang galing-galing po nating mamuna. Aminin na po natin. Impluwensya yan ng kung ano-anong mga pinapasukan natin and engagements natin. Ang galing-galing nating mamuna, manghamak, manlait, manukso. At ang pinakamahirap doon, yung ikaw ay i-judge. Ang galing-galing natin sa ganyan. Konting pagkakamali, ahamakin mo agad, pupunahin mo agad, na parang wala na siyang ginawang tama sa buhay niya. Pansinin niyo po. Pansinin niyo po. Yung mga nagkamali, yung mga kinapos sa buhay, minsan pinagtatawanan pa natin, yung mga may kaunting diferensya,
may bullying, di ba? Tampunan ng kata, pag, ng, pag, katawa, ng panghahamak, pinagtatawanan, ano? Mahilig tayo sa ganon. Ha? Pag alam nating ito ay nakulong na, ganun na lang ang tingin natin sa kanya para bang hindi kayang magbago ng tao. Di ba? Ang bilis-bilis po nating mamuna. Kapag madungis ang suot, kapag hindi maayos, may tamang hinala ka na agad, ang bilis-bilis po nating mamuna. Kung titingnan po natin, parang pakaunti ng pakaunti ang mga taong pinapapasok mo sa buhay mo at padami ng padami ang mga taong kinakancel natin sa buhay natin. Ganun na po tayong sumukat ng pagkatao ngayon. Ang hirap minsang tanggapin ang mga tao. Alam nyo, kapag piyesta ng Santo Niño, hawak natin yung imahe, no? Diba? Yung Santo Niño, may Santo Niño ba kayo? Meron kayo, kahit maliit na ganon, may malaki, may medium size. Ano ginagawa natin kapag kapistahan? Itinataas, isinasayaw, Viva Santo Niño. Pero sana po, makita natin yung mas malalim na kahulugan kapag ginagawa natin yon. Sana malaman natin, mapaalalahan natin sarili natin na marahil ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin, itaas natin yung mga tao na mahihina, mga tao na pinupulaan, mga tao na kapos, yung mga taong pinandidirihan. Itaas natin at ibangon natin yung mga tao na wala ng masandalan, wala ng makapitan. Yung mga tao na naghihintay lang ng pansin natin. Yung mga tao na naghihintay lang na patawarin natin. Yung mga tao na naghihintay lang na kausapin natin. Sana po yun ang mas malalim nating pagtingin sa kapistahan ng malalasanggol na si Hesukristo. Yaan po ang mensahe. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang tumatanggap sa mga batang ito nang dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Maganda pong kapistahan ang Santo Niño sa Pilipinas. Nag-iisang ika nga sa mundo. Pero sana po, dalawang bagay man lamang ating isa puso, isa isip. Ang paanyaya ng Panginoon, na tulad ng isang bata, buhayin natin yung ating kakayahang magbago. To become better persons. We can still improve. We can still become a better version of who we are right now. Pangalawa, sana po, ang itaas naman din po natin ay yung mga tao na walang kakayahan, hinahamak, hindi na napapansin, isinasantabi yung mga taong pinandidirihan. Amen.